mas mabuti pang radio personality na lang ito naman Tulfo na ito. Bakit? Sapagkat mas pinaniniwalaan sila eh. Pinagyabang pa nung isa, sabi ay journalist tayo, hindi tayo bobo. Di ba? Common sense, hindi naman tayo tanga, journalist tayo. Yes. Common sense. Yes, sir. BS. O ano yung mga rules. Sa ngayon, bilang mga senador, ay parang kahit ako, parang ako'y nagdududa na rin. Nakakawala na rin ng respeto. Ha? Abangan ninyo, panoorin ninyo mga kaabante, sapagkat makikita ninyo kung sino ang tunay na mga demonyo dyan sa Senado. Abante Pilipinas. Well, I am saying this kasi titingnan natin yung kanilang mga magiging reaksyon at ang kanilang magiging ugali sa mga pagkakataon na yun. Bukas, titingnan natin kung sila ba'y magiging kampante, sila'y magiging defensive. Yan. So, malalaman niyo yan at mararamdaman naman ng taong bayan yan. And from there, you will see. Ewan ko lang ha, baka mamaya, we don't even know that the good one is not really a good one anymore. Ibinahagi naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na nagkaroon sila ng bahagyang konfrontasyon ng anak ni Senador Jingo Estrada sa gitna ng pag-aresto sa senador. Ayon kay Secretary Remulla, minura siya at pinakita ng dirty finger ng anak ng senador. Ngunit, pinili niyang unawain na lamang ang emosyon nito at huwag nang palakihin ang insidente. Samantala, nilinaw na Secretary Remulla na inaresto si Senador Estrada ng mga otoridad sa pangunguna ng CIDG taliwas sa pahig ng senador na siya ay kusang sumuko. Naharap sa Senador Estrada sa kasong plunder matapos maglabas ang Sandigang Bayan ng ikalawang warrant of arrest laban naman sa kanya. Abante Pilipinas. Aminado si Senador J.B. Ejercito na nalulungkot siya sa kinakaharap na kaso ng kanyang kapatid na si Senador Jingo Estrada kaugnay ng umano'y manumalyang flood control projects. Ayon kay Senador Ejercito, bilang kapatid ay nasasaktan siya sa nangyayari. Ngunit bilang public servant ay kailangan pairalin at hayaang umusad ang batas. Ipinagdarasal din niya na maging matatag si Senador Estrada sa pagharap sa mga akusasyon. Iginit ng senador na mahalagang manaygang hustisya at lumabas ang katotohanan sa isyu ng katiwalian. Samantala, umapila rin si Senador Ejercito sa kanyang mga kasamahan na ibalik ang respeto, dignidad at integridad ng Senado. Abante Pilipinas. May kasabihan, tell that to the Marines. Tignan mo, kung ikaw kapatid, ako I would rather kung kapatid ako, magkapatid tayo. Kaya lang, hindi naman kasi magkapatid ang turing ng dalawa na yan, kaya hindi ako naniniwala dyan sa mga awa-awa na ganyan. Wala yan. I do not believe the slogan, the good one and the bad one. No, there's no such thing between the two. We do not know what's even happening eh. Totoo ba? Na walang natanggap itong na hindi nakinabang itong si JB Ejercito dito sa mga maleta ito? At bakit? Bakit hindi niya matanggap ang katotohanan? Ako nagtataka lang nagtatanong lang ako. Kasi kung ang taong bayan na nanonood ng inyong sarswela, nakikita nila ang totoo at ang kabuong katotohanan. Kayo, na nandyan mismo na kayo mismong gumaganap sa sarswela at palabas na ito, hindi nyo nakita? Well, that only shows that this is really a show. Hindi ho ito trabaho. Ito'y isang palabas na everyone has their own copy of their scripts. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Diba? Kasi kung ikaw talaga kapatid, ikaw mismo, tingnan mo, totoo ba yan o hindi? Kasi kung hindi, ay magkaroon ka ng stand. Ikaw mismo umusig sa kapatid mo. Pero huwag ka na magpaawa. Hindi ganoon. Kasi kung kapatid dyan, kung totoo, di usigin. Alam magagawa. Pero kung alam mo naman na ang kapatid mo ay ginagamit lamang para sa kapakanan ng inyong mga kasamahan dyan sa minorya, ay in what you're doing, wala na akong magagawa dyan. Abante Sa'yo na Pilipinas. di ba ga? Sa'yo yan. 5:36. Yan pong oras natin sa buong Kapulan. Meron pa bago? Sabi niya, ipapatulpo daw ni SP Cayetano si Senador Raffy Tulfo. Ayaw nga eh.
Narinig ko yon. Kung hindi lang ikaw, senador, Rapi, at saka, kung hindi sila senador, sa tingin ko, mas paniwala pa ang pagkakaintindi ko, pagkakaramdam ko sa aking sariling pananaw, mas mabuti pang radio personality na lang itong dalawang tulfo na ito. Bakit? Mas mabuti pa sapagkat mas pinaniniwalaan sila ni Senate President Cayetano kung sila yung mga radio personality pa. Ay sa ngayon, bilang mga senador, ay parang kahit ako, parang ako'y nagdududa na rin. Nakakawala na rin ng respeto. Parang, alam mo yun, pinagyabang pa nung isa. Sabi na, journalist tayo, hindi tayo bobo. Hindi ba ka? Sabi nung isa. Kung talagang journalist ka at hindi ka bobo, ay di tumayo ka sa pagiging isang journalist. At hindi sa pagiging isang politiko. Pwede naman yun kung gugustuhin mo. But you choose to you choose to do the other way around. So, yan. Malaman na yan bukas. Abante Pilipinas. Nolan Zara, walang mangyayari sa impeachment. Parang malabo makabuo ng 2/3 vote. Abante Pilipinas. Ay, wala talaga. Hindi mangyayari yan. Kasi nga, ganyan-ganyan ginagawa nila ganyan-ganyan ang ginagawa nila. Na kahit pa maagaw uli ng grupo ni Senator Soto itong mayorya o itong sinasabi natin itong sinasabing liderato, ala na may quorum pa ba? Well, meron pa kasi 13 13 at least 13 tawag dito of the total members of the Senate, 13 ng lahat ng miyembro, kay absent, kahit ikay nakakulong na hindi pa pinal ang iyong ang hatol, di ba? Kasama ka sa bilang ng 24. Kaya 13 ang majority. Okay. Doon sa majority niyan ay pwede. Kaya lang nawala si Bato. Nawala si Jinggoy. May susunod pa daw. Ngayon, paano ka bubuo ng 2/3? Ay masyado mong ipinapakita sa mga mamamayan o sa mga kasama ninyo na kapag hindi ka sumama sa minorya at hindi ka bumaliktad, ay talagang ikaw ay malalagay sa alanganin. So, paano mo ngayon bubuuin? Di ba? Itong 2/3 na ito. It takes like 9 votes para ma-acquit, and 16 votes para ma-impeach si Sara Duterte. Tama ba ako? Oo. Saan kayo patutungo? Mabubuo ba yan? Abante Pilipinas.